So, nandito tayo ngayon sa Alab Beach, also known as Little Boracay. Why? Sand is like Boracay's. Ko na eh. Pero kung aabutin ng halos 9 hanggang 10 oras ang pagpunta dito mula Maynila, tutuloy mo ba kayo? Worth it ba ang biyahe? Mga beaches na pwede niyong puntahan may different character. Isa sa mga sumisikat na islang must-visit sa inyong travel goals, ang Humalig Island. Pero nasaan nga ba ito? Mula Maynila, 4 na oras ang biyahe papuntang Real, Quezon. Nandito ang port ng mga pampasaherong bangka papunta sa mga isla ng Pulilio, Humalig at iba pang isla. Hindi lang dagat ang pwede niyong makita dito sa Real. Pwede niyo rin puntahan ang Kawayan Falls. Kilala rin bilang mahangin-hangin. May 6 levels ang falls na to, pero ang unang 2 lang ang madalas puntahan ng mga turista. May akyatan pa kasing gagawin para marating ang iba pang level. Doon na tayo sa madali. Bakasyon nga, di ba? Tuwing tag-init, dumaragsa ang mga tao rito dahil sa 20 pesos na entrance fee lang. Maaari nang magbabad ng maghapon. Kung papunta naman kayong timog mula sa Dampa area, may 2 magkalapit na falls na pwedeng daanan. Kung saktong swimming lang, doon muna kayo sa Nonok o Lunok Falls. Mula sa main road, na jump-off point na rin papunta sa falls, kailangan maglakad for 10 to 15 minutes. Don't worry, easy trek lang to guys. Dahil ang aga namin pumunta rito, ayun, wala pa kaming inabutang bisitang naliligo dahil sadyang malamig ang tubig. Kahit ang camera crew ko, ayaw eh. Mga lamigin eh. May mga cottage na rin pwedeng rentahan dahil pinapayagan ng mga bisita na magdala ng pagkain dito. Sikapin sana nating huwag mag-iwan ng kalat sa ating pagbisita. Responsible travel, remember? 20 pesos din ang entrance fee rito. Not bad! Halos 1 kilometro naman mula sa jump-off point ng Nonok Falls ang Balagbag Falls. 40 pesos naman ang entrance fee, pero in 5 minutes or less, makikita mo na ang 2 level ng falls. Sa pinakababang bahagi pwedeng lumangoy. Sa itaas kasi, mababaw na masyado ang batuhan. Ang ganda sana ng falls, no? Kaso, puro lamigin ng BNT team. Mga ayaw mabasa, sayang naman kung hindi nila mararanasang lumusong sa kahit isa sa mga falls ng Real, di ba? Ano, selfie-selfie na lang. Di pwede yan, guys. Hindi ba nga? When I jump, you jump din. Lamigin po din silang 2. So, para fair, 3. Big. Big. Daniel! Big. Big. Ako talaga yung maliligo eh. Paano ba yan, Jeff? Nagulangan ka na naman ng producer natin. Bato-bato pick na lang, natalo ka pa. Limitado lang ang araw nyo sa Humalig Island? Kayang-kaya pa rin itong masulit. Just tour it the BND way. Gumising na maaga, sumakay ng habal-habal, at lumibot ulit sa magandang islang ito. Hindi lahat ng daan ay sementado. May mga parteng mabuhangin, kaya extra challenge sa driver. Biyahero tip, kung nakaangkas kayo sa habal-habal, humawak ng mabuti guys. Mas okay na sigurong magkakalyo ang kamay nyo sa pagkapit sa halip na mahulog, di ba? Mas maganda kung maagang pupuntahan ang susunod na beach na to para mas masolo mo ang view. Ito ang Lingayen Beach o tinatawag ng mga lokal na Little Batanes. Minsan nalulungkot ako na 2 days lang yung shoot ko for biyahe, lalo na with these type of locations.
It's our first time here in Humalig Island. It's our second day. Pero wala pang 24 hours. Tapos nun, ako babalik na. If ever you guys are coming here, parang the island has so much to give. So be sure to stay here probably at least 4 or 5 days kasi ang dami pang pwede ikutan. Katulad nito, okay, why Little Batanes? Maybe because of the rock formations? Mas magandang beach dito kaysa sa Batanes, trust me. But yeah, probably because of the rock formations. The wind coming from the ocean, probably. It is 6:45 in the morning. Anywhere naman eh. The best time to go anywhere na maganda ay kapag sunrise. And slightly late kami, but still, it's still beautiful. May mga cottage din sa may Pampang na pwede ring tuluyan ng mga biyero. Swimming sa dagat, probably not. Dahil medyo maalon dito sa side na itong Humalig. It's just really picturesque. Akit ka ng few steps dito sa bato. Picture-picture, selfie-selfie. And that's it. Oh, the ride from where we came from. I'm not sure if that's the town. Anyway, kung saan kami nagstay, which is 25 minutes, different types of road. But that's part of the fun. Kapag aangkas kayo, may kasakitan sa puwet. Dahil different terrain nga. Pero kapag kayo ay marunong sa pagmumotorsiklo, medyo masaya. Okay. Alright. Cool. Now, I think it's time for selfies. Pwede nyo ring libutin ang rock formation sa ibaba ng view deck. Basta ingat lang ha, dahil malakas ang alon at medyo madulas ang batuhan. Safety before selfie, okay? Good. Sa likod lang ng bahay ang mismong dagat. Ilang hakbang lang, pwede na kayong lumangoy. Ayos! Kailangan na namin umalis sa isla ng alas 10 ng umaga. Pero sinubukan pa rin namin bisitahin ang isa pa sa pinagmamalaking lugar ng mga taga rito. Ang Kanaway Beach. Hindi man namin naabutan ang complete low tide na nangyayari raw tuwing alas 12 ng tanghali. Napakaganda pa rin ng sumalubong sa amin. 30 pesos lang ang entrance fee para makapaglakad at mag-picture-picture sa mga sand ripples dito. Dahil low tide, pwede na rin lakarin ang malalapit pang rock formation. Halos 10 oras na biyahe para makita ito? Super worth it. So even if it's still at a fetal stage in terms of tourism, yung Humalig Island, kinilig ulit ako. Tagal na kaming hindi nakapagpunta or matagal na kaming hindi nakapunta sa isang lugar na hindi pa namin na-feature. Usually naman hit or miss yan eh. For me, it's a definition of a great shoot for us dahil of certain factors. One, bago. Pasok to dahil ang dami niyang facets. Yung mga beaches na pwede niyong puntahan, may different character. Sa wavy, yung isa chillax lang, okay dun mag-sunset. Yung isa parang ang Boracay, sarap dun dahil sa
sa fine sand, may mga hammock. Yung iba, well, katulad dito, parang feeling ko it's like an artwork. Mga taong sasalubong sa'yo. The local people are very nice, accommodating. It's funny na wala naman ditong resorts. So yung tutulugan mo lang talaga yung mga homestay. Yung resort na malaki yung primary mode of transportation nyo ay motor. At the same time, pagkain. Na-enjoy ba na yung pagkain? Oh my God, sandamakbak na lobster, isda, yung unicorn fish, different types of food na siguradong magugustuhan nyo. You know, people will see this and then syempre they will be curious, gusto nilang puntahan. Natatakot lang kami kung kayang-kaya na nila yung pagdagsa ng mga tao. It's quite far. 4-hour, car ride going to Real Quezon and a 4 to 5 hour boat ride going to Humalig. Some people say, or most people say, wow, that's too far. Hey, you know what? I think that's the charm. Kasi kapag hindi malayo ang lakbay, maraming makakapupunta. Diba? I'm not being selfish, pero sometimes kailangan mong paghirapan para meron kang reward sa dulo. At yun yung Humalig Island.